Mabigat na traffic naman ang nararanasan ng mga commuters araw-araw. Para maibsan yan, isa sa nakikitang solusyon ng pamahalaan ay ang pagtatayo ng subway na kayang magsakay ng nasa 500,000 na pasahero kada araw. Pero ano na nga ba ang estado nito ngayon? Alamin natin sa detalye ni Isaiah Mirafuentes. Sa tuwing rush hour, ganito ang sitwasyon ng mga kalsada sa Metro Manila. Mabigat na daloy ang bumubungad sa mga papasok at pauwi ng trabaho. Ang oras na nakalaan pa sana sa pahinga, mababawasan pa. Solusyon dito ng pamahalaan ang subway o linya ng tren sa ilalim ng lupa. Sa mga bansa sa Southeast Asia, may subway na sa Thailand, Malaysia, Singapore, Vietnam at Indonesia. Gustong makipagsabayan ng Pilipinas. Kasama ang PTV News at ang JICA o Japan International Cooperation Agency, nagtungo kami sa tinatayong Metro Manila Subway. Pinuntahan namin ang Camp Aguinaldo Station sa Quezon City. Mula sa ground, bumaba kami ng 30 meters deep the ground. Pagdating sa ibaba, nasaksihan namin ang sitwasyon sa subway. Ganito na yung kasalukuyang sitwasyon dito sa Camp Aguinaldo Station ng Metro Manila Subway Project. Inaasahan na 3,000 metro ang haba na magiging tunnel na ito, pero sa ngayon, nasa halos 300 meters na ito. Sa pamamagitan ng improvised train, pinasok namin ang loob ng train tunnel. Kapansin-pansin ang pulidong pagkakagawa para masiguro na matibay at di mapapasok ng tubig. Nilakad rin namin ang ilang bahagi ng tunnel at sa dulo nito, nakita namin kung paano ang ginagawa nilang pagbuo sa subway. Ang Metro Manila Subway may habang 33 kilometro. Babagtasin ito mula Valenzuela City hanggang Parañaque City. Magkakaroon din ito ng extension patungo sa NAIA Terminal 3 at may 17 istasyon ito. Kakayanin ng tibay nito ang magnitude 8 na lindol. Mahigit sa 500,000 pasahero ang kaya nitong serbisyohan araw-araw. Isinagawa ang groundbreaking ceremony nito noong 2019 at inaasahang matatapos sa 2029. Isaiah Mirafuentes para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas. Tinalakay sa pagdinig ng Senate Committee on Foreign Affairs ang posisyon ng Pilipinas sa One China Policy. Ito ang pag-recognize ng Pilipinas sa Taiwan bilang bahagi ng China. Para kay Senador Erwin Tulfo, panahon na para pag-isipan ng bansa ang posisyon nito, lalo na ngayon na patuloy ang panggigipit ng China sa mga barko ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Pinunan naman ni Senator Amy Marcos ang kawalang aksyon ng China sa paulit-ulit na pagpapadala ng Pilipinas ng note verbal kaugnay ng mga insidente sa West Philippine Sea. I mean, yes, the United States is observing its one China policy. Hindi naman sila po binubuli. Tayo po nabubuli. And come to think of it, that's our neighbor. So we respect what they want, pero what we want is that they get out of the West Philippine Sea. They don't respect that, Madam Chair. So I want to hear your opinion on this, Madam Secretary. I guess the situation is such, but as far as the Department of Foreign Affairs is concerned, we have certain mechanisms that we have been employing from the start in dealing with. Umabot na yata ng 300 mahigit. Ilan na ba? Ano ba ang running count natin? Napakarami. Wala na ma-epekto. Yeah. Parang nakakahiya, dinedetma. Ang problema, Madam Chair, is that it's also important na yung mga protests na yon form part of the documentation in case whatever happens.